Kasama na po natin sa linya, talagang back to back, si Carlos Miguel Oñate, ang TUCP spokesperson po at legislative officer para pag-usapan nito yung 50 pesos na aumento kada araw po ng ating mga daily wage workers. Magandang umaga po, Sir Carlos. Welcome back po sa ASPN. Ay, magandang umaga din po ulit, Ma'am Ali, Ma'am Patty. Salamat po sa oportunidad. Okay. So, Sir Carlos, ito, good news, bad news, deadma. Ay, ang magandang balita ho na ibabalita po ng TUCP Party List, no? Nirefile po namin yung 200 pesos legislated wage increase kahapon po, no? Unang araw ng 20th Congress. Naniniwala po kami na tuloy po yung laban sa mas malaking aumento po sa Kongreso. Sapagkat ang makukuha po natin sa regional wage boards, kagaya po nitong 50, ay barya-barya lamang po. At hindi po kami naniniwala na dapat po yung ating mga manggagawa nako-corner po, na papipiliin lang 50 kesa na wala. May pag-asa po na nasa Kongreso, yun po yung dagdag sahod na maisabatas. Okay. Bukas po ba kayo dun sa, kasi ang nangyari yung 19th Congress, hindi po na-reconcile, no? Yung bersyon ng Senado at bersyon ng mababang kapulungan. Mas malaki po yung hinihingi ng, ng mga House of Representatives. Bukas po ba kayo na mag-compromise ng hindi masyadong malaki, pero i-compromise natin kahit mas maliit para lamang madagdagan itong legislated wage increase po natin? Ay, precisely po. Kaya pinail namin po ito ng unang araw. Kasi kung matandaan nyo po, nung 19th Congress, na-aprobahan po, medyo sa dulo na po ng 19th Congress, kaya nagkakaubusan na ng oras. Doon naman po sa usapin na kami ay more than willing na makipag-usap po sa Senado para nga magkaroon po sana ng BICAM para kung 100 kanila, 200 yung amin, pag-meet ng middle ground na 150. Banggitin ko lang rin, nung huling araw na rin, nung 19th Congress, kung saan sinasabi ng Senado, i-adapt na lang yung 100 ang TUCP po, no? Kasama nung ating mga manggagawa under dun sa National Wage Coalition, nagsabi rin kami na okay na kami sa 100 piso. Ang importante, makapagpasa po tayo ng kauna-unahang legislated wage increase since 1989. Sapagkat wala naman pong regional wage board for the longest time, 36 years, na ganito yung sistema po natin, na nakapagbigay ng lalaki sa 100 o lalo na higit kung 200 pesos na dagdag sweldo. So, Sir Carlos, no, since itong 50 pesos po na aumento po ay para dito lang po sa Metro Manila, inaasahan ba natin na yung mga ibang rehiyon ay susunod at kayo ba ay nakikita nyo yung tansyan ninyo na pareho rin, 50 rin po ang magiging aumento? Or depende pa rin sa rehiyon? Kakayanin ba ng ibang rehiyon na 50 pesos? Kasi 250 pesos, sinabi ng mga employers, medyo masakit, no, pero at kakayanin. What are your what do you think about this? Opo, every year naman po lagi nauuna yung NCR na magbigay ng wage increase, tapos after nun po sumusunod na yung mga rehiyon. Yung 50 pesos po historically ito po yung pinakamalaki na isang bigayan. Kapag mas malaki po kasi sa 50 pesos ang binibigay ng ating mga regional wage boards, na yan po ang experience ng ating mga ibang regions, ay china-chop-chop pa po yan in tranches. So maaari pong mas maliit po yan kaysa sa 50 pesos na ibinigay na legislated wage increase. Doon naman po doon sa komento ng ating mga kaibigan na employers, yan na naman po yung kanilang pinabanggit na laging masakit yung dagdag sweldo. Ngunit paano naman po yung ating mga manggagawa? At in fact, yung mga proposals po, especially for a legislated wage increase, we even included provisions not only for exemptions but also to provide them with assistance and incentives para po makatulong sa kanilang pag-comply sa wage increase. Okay. So yung Carlos, itong 50 pesos po natin, effective na July 18, no? Kung kayo, sabi mo nga, kayo, nag-file kayo ng 200 pesos, tapos sabi mo nga, yung Senado kasi 100 pesos. Every year lang, once a year lang pwede talagang mag-akyat. And are you confident na may papasa ninyo yung 200 pesos? Kasi sa 19th Congress nyo pa ito pinaglalaban. What makes you more confident this time around? Opo, ang malaki kasing pagbabago po, napakarami naming oras ngayon. Nung pinanukala po kasi yan nung 19th Congress, medyo kalahati na po kasi ng 19th Congress yan na i-file. Ngayon po, day 1 po ng 20th Congress ay na-i-file na po at meron pong rules sa House of Representatives. Kung ang isang panukala po ay naaprubahan on third reading the previous Congress, ito po ay pwedeng i-fast track.
So hindi na po siya kailangan dumaan doon sa taon-taon na committee hearing na dinaanan na po niya noong 19th Congress. So ine-expect po namin, especially ngayon na mas marami po kaming kakampi sa Kongreso, marami rin po mga party list na progressive po ang pinaglalaban, yun po sana ay mag-co-author at sumuporta po dito sa legislated wage increase. At hindi po namin kinakalimutan na both sa Senado at sa House, nung ito po ay pinasa, ni isa po walang negative vote, wala pong nag-no dito sa panukala. So sana po sa 20th Congress mag-follow through po yung ating mga mambabatas upang patunayan po sa publiko na hindi po ito talagang pang-eleksyon lang o papogi lang, kundi ito po talaga yung tunay na advocacy ng Kongreso sapagkat over 90% naman po ng ating mga kabayan sa isang survey ang nagsabing dapat po i-prioritize ng Kongreso yung pagpapataas ng sweldo. Okay. Yun nga, nabanggit mo na, election year kasi, kaya maraming sumuporta, kaya aantabayanan natin dito sa 20th Congress kung ganun pa rin ang suporta ng mga mambabatas po natin. Tatawid lamang ako dito ngayon, inihain na naman ang end of contract, itong ENDO, para tapusin ang end of contract, contractualisasyon dito po sa 20th Congress kahapon. Si Senator Joel Villanueva at saka nung mga nakaraang mga kongreso, hindi na po nagtagumpay na maisabitas itong end of contract at security of tenure ng mga panukalang batas po natin. Ano po ba ang mga balakid dito? Kayo po ba ay umaasa pa na matutuldukan po itong ENDO na to, yung 555 na yan? At sa wakas ay magkaroon po ng security of tenure, katatagan po sa kanilang trabaho ang manggagawang Pilipino? Opo, ang PUCP party list din po, kahapon din po. Kami naman ang nag-file ng security of tenure bill na counterpart sa House of Representatives. Yung amin pong security of tenure bill, ito po yung layon na tapusin na po itong ENDO na sinasabi natin na sa amin naging pandemic na po. Mas marami na ngayong contractual kesa regular. Layon po namin ibalik na dapat yung regular direct employment, yan po ang norm rather than the exception as it is today. Ito po, naipasa na po ito noon, noong panahon ni Pangulong Duterte, na veto nga lang. So kaya ngayon po, itinutuloy po namin yung advokasya po na ito. Mas matindi po yung aming paniniwala sapagkat no less than po yung ating mga international kagaya ng ITUC ang nagbanggit po na ang Pilipinas isa sa mga 10 worst countries for workers, particularly because karamihan ng ating mga manggagawa hindi po makapag-organisa, hindi po makapag-collective bargaining agreement, lalo na kasi hindi po sila regular. Yung mga balakid naman po, yung patuloy pa rin po na sinasabing ito po na makakabawas po sa ating competitiveness, yung mga investments baka po hindi pumasok kasi masyadong mahigpit. Pero ito po sa amin ay fundamental, ito po ay usapin ng karapatan. At sa panahon po ngayon, hindi na habol ng ating mga investor yung cheap labor o yung parang disposable na workforce, kundi yung quality, competitive workforce. At yun lamang po ay magagawa natin, mai-investan lang po natin sila kung babayaran po sila natin ng nakabubuhay na sweldo at meron pong kasiguruhan sa trabaho. Hindi po pwede yung 5 buwan, tapos na, tapos i-renew just to evade employer obligations po. Paano yun, Sir Carlo? Ang gobyerno yung pinakamalaki na nag-hire ng mga ENDO, Talagang hindi sila nalalagay sa plantilla. Paano mo yan mapupush yung panukala mo na to end ENDO? If government is the biggest culprit. Mabuti po nabanggit niyan. Sinabi namin, hindi po natin mawawakasan ng ENDO kung ang pamahalaan ng pinakamalaking ENDO employer. Kaya ipinanukala rin po namin, final din namin yung sa security of tenure sa public sector. Alam niyo po, meron po ngayon almost 1 million na job order at contract of service sa pamahalaan. Kami po ay nag-file ng panukala na kung ang isang government employee, lalo na kung sila po ay JO o COS, contract of service, na nagtatrabaho po ng at least 3 years, dapat po sila ay mabigyan automatically ng civil service eligibility nang hindi nangangailangang mag-exam at dapat mabigyan ng plantilla position. Wala pong rason kung bakit yung mga 20-year, 30-year government worker natin hanggang ngayon po wala silang employer-employee relationship
sa pamahalaan. Okay, ang dami pala, no? 1 million. Okay, sige, maraming salamat po, Sir Carlos. At maski na pa paano, yung 50 makakatulong, no? I'm sure it's not enough, but better a little than nothing at all. Thank you very much, Sir Carlos Oñate po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.